of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Babati po sa inyo ng isang magandang araw at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na to. Ngayong umaga mga kabaka, gagawa uli kami ng series of videos kung ano po yung mga common breeding technique, ang kanilang advantage and disadvantage, ang kanilang procedure and considerations. Nakita po natin na mayroon pong 4 na most common at ngayong umaga po ang i-discuss po natin ay yung tinatawag po nating natural service. Dahil nga po naniniwala po tayo na ang cattle breeding is a cornerstone of successful cattle management, impacting genetic improvement, productivity, and profitability. Ngayon po, sa tinatawag po nating natural service o yung natural breeding, ito po ay nag-i-involve po siya ng breeding bull with cows, turo, at saka yung mga babaeng baka naturally within a controlled environment. Natural breeding po ito. Ang advantage nito, number 1 is simplicity. Easy to implement and it requires minimal equipment or technology dahil yung bull nga lang po, ilalagay lang po natin sa ating mga babae at kusa na po silang magbi-breed. Pangalawang advantage po nito ay yung tinatawag po nating natural selection. Yung bull na po natin ang mamimili or magdidesisyon kung kailan siya maglahi. Mas mataas po yung possibility na mabuntis yung baka dahil natural po yung kanilang breeding kung saan yung bull at saka yung cow ay nag-mate po sila or nag-breed sa kanilang sariling timing. So mas mataas po ang tsansa na mabuntis yung ating baka. Ang kasunod po niyan ay yung low initial cost. Mababa yung gastos po nito dahil ang kailangan lang po natin ay mag-invest lang po tayo sa magandang klase ng bull at saka yung mga inahing baka po natin. Ang disadvantage po nito, pwede pong magkaroon po ng risk pagdating po sa sakit. Kung may sakit po yung ating bull, pwede po ito mag-transmit ng sexually transmitted disease doon po sa ating mga bakang babae. Ang isa pang disadvantage nito ay yung safety risk. Maaari po na yung bull, lalong-lalo na po yung mga Brahman na yan, magiging aggressive po yan at kaya kailangan sa mga nag-handle po ng baka ay kailangan po natin ng number 1, training po sa cattle handling at para po hindi po tayo magkaroon ng aksidente dahil po sa agresibong bull during sa breeding season po natin. Ang sunod po dyan ay yung limited genetic diversity. So yun lang po ang disadvantage niyan dahil iisang bull lang po yung ating ginagamit, yun lang po yung kanilang genetic na mabibigay po natin sa ating mga hayop. Hindi po katulad ng AI kung saan kahit wala po physically yung bull dito, ay pwede po natin gamitin yung kanyang similya para po makapag-breed po tayo ng magandang lahi. Ang procedure po nito ay napakasimple. Number 1 po is yung bull selection. So kailangan po mamili po tayo ng healthy, fertile, at saka yung may desirable traits na gusto po natin. Perform a breeding soundness exam to ensure the bull is capable of breeding. So may mga tools naman dyan, may mga estimated breeding value. Marami na po tayong pwedeng mapagkunan ng data dyan. At saka may mga reputable breeder naman na kung saan pwede tayong bumili ng magandang klase ng bull. At ang kasunod po dyan ay yung tinatawag po natin na estrus detection. Monitor po natin yung ating babaeng baka kung mayroon po silang signs ng estrus o yung tinatawag po nating heat, which is the optimal time for breeding. So pag hindi po nag-hit yung baka po natin, hindi po pwedeng mabuntis yan. And ang kasunod po niyan, yung bull introduction. Ang kagandahan po nito, katulad po dito sa amin, yung aming breeding pen ay nandiyan na po yung aming bull full-time. Typically, 1 bull is used for every 15 to 25 cows depending sa edad po at sa kondisyon po ng ating turo. Ang kasunod na lang po niyan ay yung monitoring. Observe the bull behavior in cows' receptiveness to ensure successful mating. Note which cow had been bred for pregnancy checking later.
kailangan ma-identify po natin saan po yung mga nasampahan. Ang considerations po sa natural service na klase po ng breeding ay kailangan i-maintain lang po natin yung health and nutrition ng ating bull para po optimal ang kanyang breeding condition. At hindi lang po sa bull, kahit po sa ating mga cow ay lagi po natin sila mini-maintain doon sa body condition 3 pataas para pag nanganak po yan ay kaagad-agad within 60 days ay pwede na uling mabuntis ulit pag meron po tayong full-time na bull. Kailangan po natin i-manage ang ating herd para ma-minimize po yung stress and injuries during breeding season. So yan po yung natural service na klase ng breeding at ang kasunod po niyan ay yung artificial insemination, yung embryo transfer at saka yung IVF which is in vitro fertilization. Isusunod po namin yung video na yan para po mapagkunan din po natin ng pag-aaral. So sa muli, ito po muli si Kabakang Arnel Corpus sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Paler. Kami po ay patuloy na humingi ng suporta na paki-like, share, and follow po ang aming page sa Facebook at saka sa YouTube, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel Corpus. Kami po ay patuloy pong buwabati sa aming mga kapwa OFW, mga magsasaka at mga mag-aaral. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.